Ang kwento ay nagsisimula, habang ang isang lalaki at babae ay nasa isang date at nagpaplano silang wakasan na ang kanilang mga sarili sa isang malakas na ilog, at itali ang kanilang mga sarili sa isa't isa para magkasama magpakailanman. Ngunit sa isang malupit na twist ng kapalaran, ang masamang Dropcon ay biglang lumitaw mula sa kung saan at dumaan sa kagubatan upang kunin sila at ilang sandali lang, nagising ang ating bida na si Zai at nagulat sa kanyang nakikita, iniisip na ito ay langit. Isang babae ang nagpakilala na ito ay hindi langit at siya ay isang gabay para sa mga bumababa sa mundong ito. Ang pangalan niya ay Annette at ipinaliwanag niya na si Zai ay pinili at dinala sa bagong mundo at isang nakakatakot na dragon ang dumaan, habang ipinapaliwanag ni Annette na ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman at si Zai ay pinili upang maging isang bayani na magdadala ng liwanag sa mundong ito. Si Zai ay hindi naniniwala na siya ay isang bayani at sa halip, siya ay isang taong gustong magpakamatay kasama ang kanyang kasintahan at ngayon ay dinala sa isang kakaibang mundo. Inihahanda ni Annette ang isang inspiration na talumpati upang himukin si Zai na maging isang bayani, ngunit nagulat siya nang si Zai ay uminom ng sobrang dami ng mga pampakalma. Nilinis ni Annette ang mga lason mula sa katawan ni Zai kaso sinabi nito na siya ay talagang naiistorbo ni Annette. Pinilit ni Annette si Zai na maging bayani upang tuparin ang kanyang dakilang misyon na iligtas ang mundong ito, ngunit si Zai ay naghahanap lamang ng lugar upang tumigil sa pagkabuhay. Patuloy siya na kumakain ng kanyang mga pills, ngunit pinapaalala ni Annette na siya ang napili at tinukoy ni Zai na hindi naman siya pumayag na mapili. Kaso ipinaliwanag ni Annette na ang Dropcon ay talagang isang sasakyan ng ibang mundo. Sa dami ng mga tao sa dating mundo ni Zai na nabubuhay na hindi nasisiyahan, tanging ang mga tinamaan ng Dropcon ang may pagkakataong magumpisa ng bagong buhay sa mundong ito. Ito ay isang serbisyo ng paglilipat ng mundo na ibinibigay ng kanilang mundo. Ang matamaan ng Dropcon ay nangangahulugang siya ay hindi masaya sa kanyang buhay kaya siya ay binigyan ng pagkakataon sa mundong ito. Nagtapos si Zai sa pag-inom ng mas maraming pills at galit na tinukoy na ang stupid drop ang humadlang sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, ang kanyang pagpapakamatay. Tinukoy niya na wala silang karapatang magpasya kung sino ang hindi masaya, ngunit mula sa kanyang pananaw, siya ay nailigtas mula sa isang buhay na hindi masaya kaya't tatapusin na niya ito. Sa huli ay napagpasyahan ni Annette na ang kanyang mga reklamo ay hindi mahalaga, dahil sa tiyak na magbabago ang isip ni Zai kapag nakita niya ang kanyang mga stats at walang exception, bawat tao na dinala sa kanyang mundo ay binigyan ng kakayahang magkaroon ng superhuman na kapangyarihan. Subalit nagulat siya nang malaman na si Zai ay napakahina at di lang siya na may isa lamang na hit point, kundi siya rin ay may lason pa rin kahit na tinanggal na ni Annette ang mga lason sa kanyang katawan. Ayaw maniwala ni Annette na may tao na ganito kahina kaya't desperado niyang hinanap kung may espesyal na kasanayan o kakaibang kakayahan si Zai. Siya ay nabigla nang malaman na wala itong anumang espesyal at hindi pa siya nakakita ng ganitong kahina na ibang tao mula sa ibang mundo. Naging mukhang masama ang kanyang pakiramdam na si Zai ay paalis na, subalit pinigilan siya ni Annette at sa wakas ay sumang-ayon na siya ay nadala sa mundong ito dahil sa isang pagkakamali at natukoy niya na hindi siya makakasurvive sa mundong ito at nagulat siya nang si Zai ay biglang nagpakita ng kumpiyansa. Sinabi na ang sinabi ni Annette ay mas kahawig ng kanyang tunay na buhay. Ipinaliwanag ni Zai na siya ay itinuturing na isang bigo kahit saang mundo siya naroroon. Muling humingi ng paumanhin si Annette para sa pagkakamali at hiniling na manatili muna siya sa kanya ng ilang sandali. Ang mundong ito ay sobrang mapanganib at puno ng mga halimaw kaya tiyak na matatapos ang kanyang buhay sa sandaling siya ay lumabas. Pero nagulat siya nang sinabi ni Zai na huwag mag-alala dahil hinahanap niya talaga ang kanyang kamatayan. Ang dahilan kung bakit nagulat si Annette ay dahil si Zai ay napakaiba sa lahat ng iba at dati ipinagmamalaki ni Annette ang paggabay sa mga tao mula sa ibang mundo at nasabik siya sa pagkikita nila. Kaso napagtanto niyang napaka-pretentious at mayabang sila, kaya't naramdaman niya na ang kanyang trabaho ay simpleng pag-flatter sa mga bayani ng paulit-ulit kaya't isinara niya ang kanyang puso. Ngayon ay nabaligtad ang kanyang buhay dahil si Zai ay lubos na naiiba, inihahanda niya ang sarili sa pagpasok sa mapanganib na bagong mundo subalit nakiusap si Annette na pumili muna siya ng propesyon. Sinabi ni Zai na hindi niya kailangan pumili ng propesyon dahil siya ay ipinanganak na manunulat at nagpaalam sa babaeng sinabi niyang may magagandang tainga. Habang siya ay umaalis ay dramatic na idineklara ni Annette na sa wakas, naintindihan niya na ang bagay na hinihintay niya ay ang pagdating ng lalaking ito sa kanyang buhay.
Sa labas ay napagtanto ni Zai na hindi niya mababasa ang mga sulat sa mundong ito kaso alam niyang wala siyang mapupuntahang kafe, biglang may boses na lumitaw sa kanyang isipan at ipinahayag na nakakuha si Zai ng 5 experience points sa pag-discover ng bagong lugar. Nais ni Zai na tumigil ang boses dahil siya ay may migraines kaso mas malakas na boses ang nagsabi na siya ay tumaas sa level 2, biglang bumagsak ang isang puno at may sumigaw na isang babae na inaatake ng isang halimaw. Nakiusap siya kay Zai na tulungan siya dahil isa siyang adventurer, kaso tinitigan lang siya nito at iniisip kung bakit maraming tao sa mundong ito ang may kakaibang hugis ng tainga. Patuloy siyang nakiusap ng tulong subalit tinanong lang ni Zai kung pwede siyang magsulat ng nobela tungkol sa kanya. Sa kalaunan ay napagtanto niya na gusto nitong iligtas siya kaya't sinabi niya na bigyan siya ng ilang sandali. Si Zai ay gumawa ng isang tamad na pagsubok na abutin siya kaso sa huli ay sinabi na hindi niya siya maaabot. Iginiit ng babae na gamitin ang espada o ang kanyang mahika, pero kinuha din ng halimaw si Zai at sinabi lang niya na hindi siya makahinga at ipinaliwanag ng babae na ang puno ay kumukuha ng kanilang life force. Mayroon na lang silang ilang minuto bago matapos ang kanilang buhay kaso nagulat siya nang sinabi ni Zai na magandang balita iyon. Natagpuan ni Zai ang kasiyahan sa kanyang huling sandali at nagpaalam sa mundo. Nakiusap ang babae na huwag sumuko kaso hindi tumutugon si Zai at nagulat siya na ang kanyang buhay ay magtapos sa ganitong kakaibang paraan, kaso mas nagulat siya nang ang puno ay nabalot ng kadiliman at sumabog. Nabuhay pa siya at sa kanyang pagkadismaya ay inihayag ng boses na nagdulot si Zai ng 300 damage sa pamamagitan ng kanyang lason. Ang babae ay labis na nabigla habang ang dakilang adventurer na ito ay pinatay ang halimaw sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang lason sa halip na ang kanyang life force. Tumaas si Zai sa level 3 at nagtaka ang babae kung nilalason ni Zai ang kanyang sarili. Nagtaka rin siya kung bakit nagpapanggap si Zai na mahina kung siya naman ay malakas, kaso ipinaliwanag niya na ito ay laging nangyayari sa kanya. Gusto niyang tumigil na sa pag-iral kaso sa anong bagay ay lagi siyang nakakaligtas. Sinubukan niyang magpakamatay ng 5 beses pero wala ni isang beses na naging tama ito at walang ideya ang babae kung bakit siya sobrang nalulungkot, pero nagpapasalamat siya na niligtas ni Zai ang kanyang buhay kaya pinasalamatan niya ito. Inalok niyang dalhin si Zai sa kanilang lugar upang magpahinga at nagpakilala siya. Nang hawakan niya ang kamay ng babae ay naalala niya ang kanyang kasintahan na si Sachan at nagtataka kung dumating din ito sa mundong ito, pag-alit na sinabi ng babae na ang pangalan niya ay hindi Sachan. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang tunay na pangalan kaso si Zai ay abala na sa pag-iisip tungkol sa kanyang dating kasintahan. Naiinis ang babae dahil hindi siya pinapansin pero may mabuting dahilan si Zai at natagpuan na ni Zai ang dahilan upang mabuhay sa bagong mundong ito. Inaalala niya ang kanyang huling alaala kasama si Sachan at idineklara na hahanapin niya ito kahit saan man siya naruroon sa mundong ito. Ang kanyang pahayag ay hindi eksaktong katulad ng inaakala dahil nais niyang hanapin si Sachan upang muling magpakamatay sila ng magkasama. Bumalik kay Annette na nanalangin siya sa Diyos ng kanyang mundo upang maprotektahan si Zai. Nais din niyang makilala ito ulit balang araw at nakuha niya ang kanyang hiling nang bumalik si Zai. Hindi siya maaaring maging mas masaya na makita siya kaso nagulat siya nang makita ang kanyang bagong kaibigang Catgirl. Hindi makapaniwala si Annette na mayroon na agad siyang kasamang babae kaso bumalik siya sa kanyang sarili nang may tanong si Zai. Nais malaman nito kung nakilala na ni Annette ang isang babae na nagngangalang Sachan at nagulat si Annette nang marinig na may pangatlong babae pa. Umalis si Zai dahil walang impormasyon si Annette tungkol kay Sachan pero tiniyak ng Catgirl na mahahanap niya ito. Gusto niyang dumaan muna sa kastilyo ng bayan ng Roth bago pumunta sa kanilang bahay. Pero nagulat ang Catgirl nang dumating si Annette at pinigilan siyang hawakan ang kamay ni Zai. Iniisip ni Annette na ito ay bastos na kilos subalit gusto lang malaman ng Catgirl kung bakit sumama si Annette sa kanila. Nahihiya si Annette na sumagot kaya napagtanto ng Catgirl na maaaring may gusto si Annette kay Zai. Siyempre ay itinanggi ito ni Annette at simpleng idineklara na trabaho niya ang protektahan ang mahina mula sa ibang mundo. Dahil si Zai ay mula sa ibang mundo, napagtanto ng Catgirl na iyon ang dahilan kung bakit siya malakas subalit tinukoy ni Annette na siya ay talagang mahina at nagtalo ang dalawa tungkol sa kung gaano ka-weak si Zai, kaso inihayag ng Catgirl na tinalo ni Zai ang isang halimaw at niligtas ang kanyang buhay. Nagulat si Annette dahil ang pagligtas sa kanyang buhay ay nangangahulugang naging malapit sila at galit na tinawag ang Catgirl na isang magnanakaw ng puso. Biglang inihayag ni Zai na nakahanap siya ng isang nakakamanghang bagay na tinawag niyang isang napakakomportableng kama.
kaso ito ay isang kabaong. Sinabi niya sa mga babae na gisingin siya pagdating nila sa bayan at nagpaalam si Zai ng good night kay Annette at tama. Ngunit galit na itinuro ng Catgirl na hindi iyon ang kanyang pangalan at natutulog na si Zai at sinabi ni Annette na tama ang pangalan na tinawag ni Zai. Kinuha ni Annette ang tungkulin na makuha si Zai sa kanyang kabaong subalit nagtanong ang Catgirl kung iyon talaga ang trabaho niya bilang isang clergy person. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.